Hi guys, nakabili ako ng dilis. At eto, nakaisip ako ng bagong luto. Ngayon ko lang gagawin to. Lagyan natin ng asin. After nating lagyan ng asin, pero konti lang lalagay natin ha, para hindi masyadong maalat. Nabili ko lang to doon sa malapit. Dito sa malapit sa bahay. Ito ang garlic powder. Bumili din ako nito at kailangan din natin itong ilagay. Black pepper. Paghalu-haluin natin ang mga pampalasa niya. Itong dilis na to nabili ko lang for 100 pesos. Alanganin ng kakonti lang kung ikikilaw. Gusto ko sana yung kilawin. Kaya lang kukonti eh. Pag nagawa itong kilawin kakonti lang ang mangyayari. Mabibitin lang ang kakain. Or baka kapos pa sa akin. Nagdadala pa nga kami sa Japan ng ganito, yung mga kilawin. I-set aside muna natin. At paglagay na tayo ng harina. Harina. Salamat nga pala sa mga laging nakasubaybay sa aking mga cooking, na kahit walang kwenta ay nandyan kayo nanonood. Salamat. Lagyan din natin ng breading mix. Bumili pa ako nito ng 2 supot kasi hindi ko alam at hindi ko tansyado kung ilan ang kailangan. Hindi na ako nagsusukat. Hindi ko na ako gumagamit ng mga takal-takal, pantakal. Ginagawa ko ay tansya-tansya na lang. Lagyan din natin ng asin. Konting asin lang din dahil yung dilis ay may asin na rin. Paminta, syempre konti din. At yung garlic powder. Yan yung garlic powder, lagay din natin. Tapos i-mix ulit natin. Maghalu-haluin, halu-haluin. At siguraduhin natin na nakahalo na siya. Halong-halo na siya. At after nito, ilagay natin yung dilis. Paliguan natin ng harina. Hanggang maano siya ng mabalutan siya ng harina. Lahat ng parte ng dilis. At ating itaktak yung mga excess na harina ay maalis natin para pag ipiprito natin ay hindi masyadong dudumi ang mantika. Itaktak lang natin siya. Yan. Gawin na natin lahat para mamaya dire-diretso na lang ang pagpiprito natin. Kung medyo mas maliit sana siyang dilis, gagawin ko sanang torta. Pero para kakaiba, ito, trinay ko siyang lutuin. Basta kilala nyo na kayo na nandiyan. Salamat sa mga palaging nanonood. Sa aking mga ginagawang kababalaghan sa pagluluto. I-set aside natin for 10 minutes. 10 minuto. Para yun ay sumipsip. At eto, gumawa muna tayo ng sausawan habang inaantay natin yung 10 minuto. Yung mga natitirang suka na may mga halo na, pinaghalo-halo ko din sila
para maitapon ko na yung mga bote. Ayan, halo-halo. Ayan, ang daming sili. Pwede din siyang pigain, pero yung sili na yun halos wala na ring lasa. Kasi yan ay nakababad mismo sa suka. Yung mga tira-tira lang pinagsama-sama ko muna. Tira-tirang mga suka. Pero lagyan din natin ng totoong suka. No, yung plain. At syempre, hindi natin makakalimutan ang chili powder. Hindi naman masyadong maanghang ito. Ito ay pinadala ko pa sa aking kapatid na nasa Japan. At paminta uli. Lagyan natin ng paminta. Halu-haluin. At ito na ang ating sausawan. Ihanda na ang kawali para tayo ay mag-umpisa ng magprito. Lagyan ng mantika. Pagka ganitong magpa-fry, talagang ang dami mong magagamit na mantika. At eto na, nag 10 minutes na siya. Ayan na, prito na natin. Ang ginawa ko dito ay 2 salang na pagpiprito. Iprito ko muna ng bahagya, tapos iprinito ko ulit para maging malukang siya. Hintayin lang natin na medyo mag-brown. Tamang-tama din to pang ulam. Tamang-tama din to pulutan. Pwede. O sige nga, mag 5 times 10 nga kayo dyan. Thank you. At ito, hinango ko na muna ang una kong isinalang. Hintay ko lang siya mag-brown ng bahagya at mamaya uli ay aking ipiprito. Bali 2 beses ko siyang prinito. Para din sa pag nagluluto ng chicharong bulaklak. Di ba 2 beses yun ipa-fry? Para maging malutong. Nung bagong uwi lang ako dito sa Pilipinas, madalas ako magpaluto sa kapatid ko ng chicharong bulaklak. Pero ngayon hindi, bawal na. Since nung magkaroon ako ng vertigo, natakot na akong kumain. Buti na nga hindi na nga umulit yun. For the first time in my life. Ang vertigo, nakakatakot pala yun. Ayan, ipito na natin yung ibang natitira. Sa sobrang init ng panahon ngayon, kailangan talaga natin uminom ng water. More water. At more tulog. O, ayan. Ito na yung last. Set aside ulit natin. At ipipirito uli natin mamaya. Ayan, set aside muna. Mamaya uli. Ayan, magti 10 minutes na. Talagang inorasan ko siya. Ayan. Second batch, or hindi pala second batch.
second time around. Tama ba? Ayan. Atin uling ihulog sa mantika, sa kumukulong mantika. Magsipaghanda na kayo ng kanin para after nito ay kakain na tayo mga children. Ang sarap kaya ng dilis. Pag nakakita ako ng medyo maliit, pwedeng torta, itatry ko uli yung magtorta ng dilis. Mas madaling magtorta kesa dito sa ginawa kong ito. Ayan, pinapakiramdaman ko kung lumutong na siya. Salamat talaga sa mga nanonood ha. Thank you very much sa walang sawang panonood nyo sa aking mga kahit walang kwentang content. Luto-lutuan. Ayan, medyo malutong na siya. Hanguin na natin. At ako'y nagugutom na. Huwag muna kayong kukuha. Hugas mo ng kamay ha. Bawal dumupot. Hindi yan lumpiang Shanghai. Sarap ng dilis. Try nyo to. Masarap siya. For sure. Iprito na natin yung mga natira. At handa nyo na yung kanin sa mga gusto, sa mga may gusto, sa mga may alak dyan. Makipagkampay na kayo. May pulutan na. Ayan, malutong na siya. Ayan, malapit na. Kakain na. Ito na yung pinaka-last. Konting kembot na lang. At niluto na siyang lahat. Ayan, nag-brown na siya. Mukhang malutong na. Hanguin. Oops, baka may matira pa. Ayan, kakain na. Mukha bang malinamnam? Thanks for watching. Bye.